May net metering pero walang kwenta? Marami talagang nakaka-relate sa ganitong comment. Lalo na kung naka-net metering ka pero parang walang epekto sa monthly electricity bill mo. Pero bago tayo mawalan ng tiwala sa net metering, mahalagang malaman muna kung paano ito talaga gumagana. Una, tandaan, sa net metering binabayaran ka sa kuryenteng pinapasok mo sa grid. Pero may catch, hindi piso sa piso ang balik. Ibig sabihin, kung ang bili mo sa kuryente ay 12 pesos per kilowatt hour, baka ang balik sa'yo ay nasa 4 pesos to 6 pesos kada kilowatt hour. Depende sa distribution utility. Kaya kung ang system mo ay araw-araw nag-export ng kuryente, maaaring hindi mo ito ramdam kasi maliit lang ang halaga ng export credit. Pangalawa, kung under sa isang system, ibig sabihin, mas maliit kaysa sa tunay mong konsumo, wala talagang sobrang kuryente ang mabebenta mo sa grid. Kaya hindi mo talaga ramdam ang offset o yung katipiran. Pangatlo, wala ring silbi ang net metering kung wala ka namang export. Ang bibilihin lang ng utility ay yung sobrang kuryente mo, hindi yung kabuuan. Kaya walang kwenta ang net metering kung nagagamit mo lang din naman lahat ng napoproduce mo from solar. Kaya importante na dapat tugma ang system design sa oras at laki ng konsumo mo. May online monitoring para mas makita ang flow ng kuryente para may basihan ka kung magtatali ba ang import and exportation mo ng kuryente. Sa uli, hindi talaga net metering ang may problema. Baka lang hindi tugma ang system design sa lifestyle mo.